Nire-review ko yung mga video ng simula nung nag-chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson, di ba, kinuha nila yan kay Senator Marcoleta nung nagpalit sila ng Senate President. Tila napaka-personal naman ng mga tira ni Senator Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Ang gusto lang naman natin ay may manindigan dyan na senador para sa atin. Na kung hindi ka man sang-ayon sa kanya, ay sasabihin mo na, hindi ako sang-ayon sa kanya, pero mabuti na rin yung may nagsasabi ng ibang opinyon o kaya batikos ng mayoriya, dahil yan po ang dapat ang dugo na nananalaytay sa ating demokrasya, na makakapahayag ang kontra-opinyon at ito'y papakinggan ng mayoriya. Pero sa Senado ngayon, nakaka-disappoint itong leadership ni Senator Ping Lacson. Sinasabi ko pong nakaka-disappoint because as the chair of the Blue Ribbon Committee, he is the one who has the duty. Siya yung may katungkulan na pakinggan ang minorya. Abay, kung ganyan naman, Senate President Soto, na pag nagsenador naman ay nasa oposisyon, hindi na pwedeng magsalita. Yan nga inaabangan ng mga tao na yung senador nila, kahit hindi mayoriya, ay maririnig nila nang nagsasalita para sa kanila. Kaya gusto ko, pakinggan nyo itong privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta na tungkol sa binigay nila isinumite na minority report sa Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson. Kasi tinatanong ni Senator Marcoleta, bakit hanggang ngayon walang nakukulong sa flood control? Bakit hanggang ngayon walang natutukoy na mastermind? Nilabas sa minority report, ibig sabihin, report yun ng mga minoriya na senador, ha? Yung mga Senator Bongo, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Amy, ganyan, no? Nakalagay sa Senate sa kanilang minority report ang mga rigged biddings, yung mga nakita nilang ebidensya ng massive corruption sa DPWH, ang mga ghost projects at substandard flood control projects na ilang taon na tayong niluloko nito ating mga congressman na magnanakaw at mga kasabwat na DPWH at kontraktor. Yan po ang ibig sabihin ng minority report ni Senator Marcoleta, pero ayaw siya pakinggan ni Senator Ping Lacson. Nakita ko sa TV, sabi ni Ping Lacson, Mr. Chairman, ayoko nang makinig dyan. Ano ba yan? Kung ako pala dyan, magsalita ako, ayaw makinig sa akin, hindi na ako pwedeng magsalita. Di dito na lang ako magsalita sa radyo. Di ba? Mamili na kayo, 2 years o 6 years. Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil ganyan, utang nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Mans, Carpio. May utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya kung minsan yung mga kaibigan kong lawyers, sinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime
Si BP Inday. Paano isa sa ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng Discipline. IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Revilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Kaya, Iba ang ano natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Ano sila parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbo mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa at ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din kayo. ang So, tanong kayong ko, kumpiyansa. Chakati, Prof. Malo, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo Narinig nyo ba din to? ng tubig. Narinig mo Kala ko din ba kung ano yung balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na... Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Naku, sa totoo lang ha. Tatakbo raw na presidente. Baka sakali. Hindi pa nag-give up. Lumalabas pa ngayon, syempre, na siya, payat na siya ngayon. Yeah. Ganyan talaga nagagawa. Masyadong marami ka ng pera Marami ka ng mansion, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo, hindi talaga namamayayat Masarap ang buhay natin, kahit simple lang. Kaya ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Kaya nagre-recycle siya ngayon sa social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumagot dun sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang ngayon. Nasaan ka na ba ngayon? Martin Luther Romualdez, where are you? At saka ano na nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Correct. Di ba parang umuulan lahat ang issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala dito sa show niyo. Umaambon. Bagyo din. ng issues Wala ditong sacred cow. Dito, Walang sa sacred totoo cow lang nga dito, talaga. Sa totoo lang. Walang filter, puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. So palagay mo, Prof. Mano, dahil sa survey ng publikos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba? Amang BBM gang? Oo, may panic na yan kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at tinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Para doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yon. Senyalis ba yan na takot sila na si BP Sara? Naghanap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political colors. Saka umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Hindi naman ganyan si Leni na akala nila si Leni madaling bilhin naman sa 500 million na million sa Colosseum, no? multipurpose building. Ano ba? Parang
kung gagawa kayo ng mga ano diyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi ang nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was Yeah. recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Di Ang ba? balita ko, Combing tsaka Prof. Malu, talaga ang original Dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan nila. Kami yun. Di Di ba? ba? Yung Yun. original. Oo. Di ba? Kami yun. Kaya ano nangyari dun sa Dilawan ngayon at Pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung Dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Pero kami yung yung original. Dilawan post Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate, kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Naku, sa totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita Kakampi dito sa show na ito. kayo ni BBM. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Oo. Ayaw na yata ng ibang maupo dito at Oo, ano daw Kasi talagang sa totoo lang yung talaga, parang pana na tumitira no? Huwag nyo naman mga tao i-confuse kasi maraming kakampik na hindi talaga magmamarcos. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Oo, marami. Akala ko naman ayaw talaga, gusto nila si Marcos. Parang ano? Hindi kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Lenny Nation Oo. na ang gumawa yata yung mga taga-Naga. Oo. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Oo. Na sa birthday ni Sandro, Oo, happy birthday. yun, the next ito si Sandro, president. kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis Kaya kakaiba siya di ba? Ewan ka Dito kasi. ngayon, ang alam ko, may hidwaan sila kasi marami din nag-object na bakit ganyan? Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Lenny nandyan. So, mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at ang Oo, kanyang dami, pananagutan. anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Napaka-importante klaruhin yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Kakampi. Hindi kakampi. Hindi Hindi, kakampi. dito mo rin Oo, kita mo makikita yan, sa po totoo lang. na dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Oh, crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. partner ko, nagsasara na ng 4 o'clock. Malu. Kasi takot sa hold up. Grabe, Madilim na daw, ayan ang mga hold upper. Unlike before, Oo. hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, 10, 14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong Oo, eh. that's right, So that's a right. very, sobrang talino ng mga hinayupak kayong mga drug dealers. Yung kayo. mga adik kayo, ha? Kasi ang leader nyo, nasa New York. Nakaka-nervyos ho dito mag-guest. Pero talaga umaanghang ang batikusan nila. No? Sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manunood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin. Dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Kailangan po, ano lang, mabibigat na issue, pero magaan ang paraan, di ba? Higit sa lahat, ito ay- totoo lang. Di ba? Oo. Kaya, pasalamat tayo kay Prof. Malo at pinagbigyan niya tayo, Cathy. Oo Sa nga. dami ng trabaho niya. Sabi ko nga, maging part na rin siya neto. Oo, pero ninenervyos ako, kaya ngayon lang ho ako a-appear dito. Hahanap po ako ng lakas ng loob uli para humarap sa inyo. Pero maganda ho itong show nila. So paglabas ng next The Publicos Asia Survey, imitahin uli natin dito si Prof. Malo Tiquia para pag-usapan natin ano ibig sabihin ng survey na ito at ano ang dapat gawin ng mga kandidato, kunyari kung nandun sila sa huli
o kaya nandun sila sa gitna lang ng survey. So, Malu, any parting words? Well, congratulations sa show nyo, congratulations sa SMNI, pagbutihin nyo, kasi talagang kung ang objective nyo ay magdala ng pangamba sa puso ng mga naglilingkod, ay talagang sa totoo lang, ay kayo'y mapapaihi. No? Ngayon, kung ang inyong kagustuhan ay mabukaw ang atensyon ng mamamayan, mabuksan ang kanilang isip, maklaraduhan ang kanilang mga issues ng pang-araw-araw, dito po sa totoo lang, kayo ang number 1.